Alright mga kababayan, once again magandang hapon po sa inyong lahat at ako po muli si Parak TV. At ngayon po mga kababayan ko ay pag-usapan po natin itong press conference po. Kakatapos lamang po nito ang press conference po ng Duterte 7. Ayan, bakit po tinawag na Duterte 7? Kasi tatlo po sa mga senador po ng ating pong Duterte ay nagwagi na po. Subalit ang ating pong Duterte 7 mga kababayan ko ay naghahangad po ng manual count. Ayan, manual count para hindi po sila makaupo Ang manual count para papatunayan ba talaga na lahat po ng boto ng ating mga kababayang Pilipino ay na-record pa ng tama ng makina na ginamit natin nitong nakaraang halalan. Ayan, at mapapabalita nga po mga kababayan na meron 16.8 million na overvote. Di ba? Saang mga lugar yan at alam po ng COMELEC yan. So yun po ang hinihiling nga nito ni Atty. Lambino na kahit yung 16.8 lang ay mabilang. Ulitin po natin, hindi po naghahabol ang posisyon. Ito pong Duterte 7, ang hinahabol po nila ay yung karapatan nating mga Pilipino na tuwing darating ng eleksyon ay kung nabibilang ba ng tama, ng tapat ang ating mga boto. Ayan, syempre nga naman mga kababayan ko, nakita nyo yung mga kababayan natin, hirap na hirap pumila. Tapos pagdating doon, overvote. At ito, alamin po natin yung kanilang mga kasagutan sa tinanong po doon po sa press con. Ito po. Meron naman na pong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC, hindi po sila pumayag doon sa manual count. Ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, Boss Dada, nangyari na talaga yan na meron na talagang batas at hindi na nga nag-accede dito ang COMELEC. So we have followed the proper and respectful na procedure para po humingi ng mandamus sa Supreme Court for them to mandate. Kaya nga mandamus, parang ano yan mandatory injunction po yan na parang Supreme Court po ang mag-aatas sa COMELEC na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na mahistrado sa mga mahistrado sa Korte Suprema na sana po as officers of the court we humbly appeal to the court to hear our petition. So we have ano po kami? Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng sistema na legal, believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya ito po yung kagandahan, mga kababayan. Talagang mga abogado talaga itong mga pambato natin. Dahil sabi nga po, Atty. Jimmy Bondoc, sumusunod po sila sa batas. Kung ano po yung tamang gawin, yun na po yung ginagawa nila. Even before the election naman po mga kababayan, di ba, meron na po silang ipinasa dito sa Korte Suprema. Hindi po sila katulad ng mga makakaliwang grupo na nandun kagad sa lansangan at nagdadadakdak. Di ba? Dito mga kababayan, kitang-kita nyo. Sa proper forum, pag-usapan, ang gagawing hakbang para po sa ating manual count. Yun po ang panawagan namin at dasal na sana dinggin. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Bondoc dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na at malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Grabe. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022,
masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, so, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi yan nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon, ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, no, yung aming panawagan ni na Attorney Torion at ni Attorney Jimmy Bondoc bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, magfa-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is moot and academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered moot and academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exception. And second, for the guidance of the bench and the parts, second exemption yan. The third, if it is for public interest, definitely, itong election na ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan naming mabuti ito doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC, total alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan. Malaki bagay po kasi yun, mga kababayan ko, yung 16.8 million votes na yun, no, ng mga overvotes. Kasi karamihan po sa mga kababayan natin, nakikita po, nagre-reklamo na pag ano daw, pagpasok nila ng balota nila doon, overvotes nga daw po. At ito, napakalaki nito, 16.8. Diba? Sino kaya yung mga, kani-kanino kaya dapat yung mga boto ng mga kababayan natin napunta? Ang laki po niyan, mga kababayan ko. Ha? Kaya nga po, tama rin po itong ginawa ng ating PDP Duterte 7 na talagang humingi po at nasa saligang batas na po na dapat talaga ay may manual count po tayo. Yan po ang inihiling po ng ating pong mga abogado dito po sa Duterte 7 natin para nang sa ganun po ay sigurado po na ang boto nyo, ang boto ko at ang boto ng bawat Pilipino ay nabilang ng tapat ng maayos. Para po yan mga kababayan ko, hindi naman po naghahabol itong mga kandidato natin na makaupo na dyan eh. Alam po sa tingin ko, tanggap na po nila at nagpasalamat na nga po sila sa kanilang mga Facebook page. No? Pinasalamatan nila yung kanilang napakasama sa pangangampanya. No? Pinasalamatan nila lahat ng mga kaibigan, ng mga supporters, na lahat na nagmahal at nagtiwala sa kanila. Sa tingin ko, natanggap na nila. Ito po ay hindi po ito laban para nang sa ganon, makahabol pa sila. Uulitin po natin, hindi po ito laban para nang sa ganon, makahabol sila, makaupo sila dyan sa Senado. Hindi po ganon. Manual count po, mga kababayan, nang sa ganon ay yung boto nyo, uulitin ko, boto ko, boto nating lahat, ay maayos at tapat na nabilang noong nakaraang halalan dahil sa napakarami po sa mga kababayan natin ang nagrereklamo. Ayan. So, ito ituloy po natin. Po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin, ito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon ba sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? Kung dito sa Luzon nangyari yan,
Kaninong boto yung 16.8 million na yung supposed to be na makakount? Hindi natin alam. Gusto lang natin malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umiiraw sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po. Ang importante din to, mga kababayan ko, na ngayon pa lang, ma-action na ito. No? Masimulan na magkaroon tayo ng manual count kasi paparating po yung ating 2028 election. Kung ngayon po, karamihan sa mga kababayan nating Pilipino ay nagdududa sa naging resulta ng midterm election natin, paano pa ho kaya itong 2028 election natin? Baka magkagulo ho yung mga kababayan natin. Di ba? So, sana, itong mga nanalong mga congressman ngayon at saka yung mga senador ngayon, ayusin naman natin ito. Di ba? Ilagay natin, pag-aralan natin mabuti uli kung ano ba ang nararapat gawin. Kasi pero mo 16.8 million na overvotes. Sayang. At uulitin ko. Dapat ho ngayon palang umaksyon na tayo dahil paparating itong 2028 election natin. Baka magkagulo ang mga Pilipino dahil sa pagpili ng mga kandidato. Ulitin ko, ito yung isang sa karapatan natin na pantay-pantay ang mayayaman at ang mahihirap. The right to suffrage, yung karapatan natin, pagboto, pagpili. Ng mamamahala sa bansa natin. Pero kung ganito naman, na hindi naman nabasa ata yung ibang mga boto nyo, may mali po. Hindi lamang na overvote nga po 16.8 Malaking bahagi po yan. Malaking porsyento po yan. Sana maayos din po ito. No? Nang sa ganon, pagdating nga po ng 2028, hindi na po magkakaganito pa. Hindi na magkakaroon pa ng mga maraming complaints sa mga kababayan natin Pilipino at hindi na magdududa ang mga kababayan natin. At yung iba, alam niyo po kasi yung iba na nakarehistro, hindi na sila bumoto. Yung iba, kasi nagdududa po sila. Nagdududa po sila na babasahin pa ba yung boto nila. Naririnig ko yung sa iba, nakikita sa social media. Minsan nga, may nakasabay ako. Tay, nakaboto na ba? Sabi niya, hindi na ako bumoto. Pare-parehas lang yung mga yan. Wala rin mangyayari dyan. Alam na kung sinong lalabas dyan. Ganun po talaga. No? Mahirap po. Yun po yung opinion nung nakausap ko. O minsan, nakakasakay ka ng taxi, ganun ang sasabihin mo. Sasabihin sa'yo. Diba? Masakit din na mapakinggan na ang isang Pilipino ay nawawalan po ng tiwala sa sistema. So ito, ituloy po natin. I-clarify ko lang, no? Baka lang magsasabi kayo na nasa batas ba talaga yung manual counting? Kung basahin nyo po, yung pinakauna nating Omnibus Election Code po, nandun na po yan, Section 210 yan sa Omnibus Election Code, na kailangan yung mga balota, basahin, may unimpeded view yung mga watchers po, at saka kailangan naka-record po yung mga resulta. Okay? So, ganun pala, nasa batas na itong manual counting natin. Bakit yung sinasabi, may nabasa akong balita na kailangan pa daw na magpasa ng batas para dyan sa manual counting na yan. Ito yung sinasabi ni Atty. Torion, nasa batas na pala yung manual counting Diba? So, bakit hindi tayo pagbigyan? Total, marami sa mga kababayan natin ang nananawagan sa social media na #manual counting. Nasa batas naman pala ito di ibigay nila kung wala talaga silang tinatago. Diba tayo, nagtatanong tayo. Kasi kung ayaw nyo, baka may tinatago po kayo dyan. Baka may hindi maganda nangyari yan. Kung nasa batas ang manual counting, mga kababayan, talagang maaari tayong mag-demand, tayong mga Pilipino. Ito, pakinggan po natin ang paliwanag ng dire-diretso ni Atty. Torion. Pinasa po yung Republic Act 6646. Basahin nyo, Section 12 po yan ng Republic Act 6646. Tapos, sa Republic Act 7166, nandun din yan siya, na dapat may unimpeded view yung mga watchers doon sa balota. Na-amend lang yan ng Republic Act 8436. Kasi nga po, doon sa Republic Act 8436 na napasa noong December 22 of 1997, full automation na po yun.
pero ibinalik yan under Section 31 of Republic Act 9369 noong January 23 of 2007. Tapos, yung Section 31, pare-pareho ang wording doon sa Republic Act 7166, RA 6646, and Section 210 of the Omnibus Election Code. Yan po ang batas. Kaya nga po, gusto namin maimplementa yan. At saka, gaya ng sinabi ng ating magiting napakagaling na abogado ni sa Attorney Raul Lambino, no? Yan po yung doktrina na yon na it may be moot and academic, no? David versus Arroyo ang first decision yan. Yung kung constitutional issues na may grave abuse of discretion or capable of repetition yet evading review. Eto, this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028, mangyayari na naman ito. So, kailangan na meron talagang directive ito na hindi na ito mangyayari kaya ipa-manual recount natin ito para malaman natin, manual count ito, para malaman natin yung resulta talaga ng election. Kasi sa totoo lang, honestly, to be honest, no? Kami talaga nagtataka kasi yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, grabe naman, uniform, 42 in 24 areas. Statistically improbable yan. Parang tinama. Yung sinasabi po kasi, dito ni Atty. Torion, pang number 42 po, si Pastor sa 24 areas. Parang napaka-imposible nun, Nung ito nga po ay napakinggan ko, nabalitaan ko sa SMNI, na ganun nga po, kung ako ang kandidato, talagang hindi ko papaniwalaan yun eh. Napaka-imposible po nun, mga kababayan ko, na ako ay pang number 42 sa 24 areas. Napaka-imposible po nun, mga kababayan ko. Hindi po, parang hindi naboto ng tao yun, no? Sa tingin ko, sa palagay ko, no? Talagang may mali, mga kababayan, kung ganun ang nangyari. Parang mali talaga. Titingnan nyo, ikaw kumakandidato ka. Kahit yun sa lugar nyo, di ba? Parang tapos sa ilang mga barangay sa lugar nyo, pang number 42 ka lagi. Ilang kayo naglalaban, ang dami nyo. 60 plus pa kayo, di ba? Sa mga senador natin, ang dami niyan. Kaya talagang talagang may mali mga kababayan. Katulad na sinasabi, kaya nga tayo ay nananawagan ng manual count itong ating Duterte 7, mga kababayan. Para malaman natin kung sino bang may mali. Yung machine ba? May mga hindi ba siya nabasa? Ano ba nangyari sa makina na yan? Para malaman natin at paghahanda rin po sa 2028. Sana maintindihan ito ng ating Comelec, para sa susunod na butuan, ayos naman na maging takbo. Hindi magkaroon ng 16.8 million ng mga overvotes. Talaga si Pastor. Tapos nilagay pa yung mga boto, 5 million lang. Grabe naman, no? So, ang sa amin ay para ma-erase yung mga doubt na yan. Kung ipahiya niyo si Pastor, nangyari na yan. Pahiyang-pahiya niya, nakakulong na yan. Ano pang gusto niyo? Premise na lahat ng mga pondo ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, nakakulong na siya, nagkasakit na. Tapos dito sa eleksyon, pinahiya niya siya, nilagay sa number 42 in 24 different sites. Ano pang kulang? Okay, nakuha na niyo lahat? Ngayon naman, pagbigyan niyo kami. Kung pwede, i-manual count natin. Para naman, magkaalaman, yun ang batas eh. Kailangan natin na ma-implementa yung batas. Tinuturo po natin sa law school. The essence daw of democracy, and it is exemplified because Demos Kratos, rule of the people, it is exemplified in the ability of a state to allow its citizens to freely vote its officers or their officers. Pero hindi na pala ngayon. Hindi lang to freely vote. To ensure, likewise, that their votes are counted. Democracy is pointless if we cannot ensure that the votes of the populace, the votes of the voters, are not really and honestly, credibly counted. That is the essence of our call, because this is the only time by which we can say that the power of the people is really exercised through the voting process, and we should ensure, COMELEC should ensure that such process should be sacrosanct.
And it is the job and bounden duty of the Commission on Elections under the 1987 Constitution that such happens, that the results of the election should be accurate and credible. And since there is a cloud of doubt, it's like a sword of Damocles hanging over the head of the powers that be in the Commission on Elections. There is a cloud of doubt as to its integrity, as to its truthfulness, the results thereof. Then it is incumbent upon the Commission on Elections to arrest this doubt, to erase this doubt, and conduct a manual count, implement the law as it should be implemented. That is our humble and ardent cry and clamor that COMELEC should do it. Napakagaling talaga ni Atty. Torion, Sabi daw po yun daw pong karapatan nating pagboto ay hindi lamang natatapos doon sa nagpunta tayo, pumila tayo, nagpunta tayo doon sa presinto, nakaboto tayo. Kailangan din natin na karapatan din natin na masabi na yung boto ba natin ay nabilang ng tapat at maayos, na isumite na tapat, maayos, 'di ba? Dito sa nakakatapos na eleksyon. Ayan. Pakinggan pa po natin yung miyembro po ng Duterte 7. Napakagagaling po ng mga abogado nitong Duterte 7. Ulitin po natin, ginawa po nila ito hindi po para maghabol sa pwesto, kundi para mga kababayan ay tuon po sa manual count para maboto, mabilang ng boto natin ng tama. Ayan. Tuloy natin. Any more questions, please? Alright, so putulin na lang muna natin dito, mga kababayan, at maraming salamat at sana itong ating mga magigiting na mga abogado ng PDP ay tuloy-tuloy sila na humingi ng manual count dito sa ating COMELEC at kung hindi tayo pagbibigyan, alam ko naman ay dadalhin na natin yan. Dadalhin na ang laban dito sa Korte Suprema. Ulitin nga natin months before the election, mga kababayan, ginawa na po nila yan. Pero wala pa po ang resulta. At eto, babalik po ang ating mga magigiting ng mga abogado para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ulitin po natin, sa pagkakataon po na ito, hindi na po sila mga kandidato. Ordinaryong Pilipino na lamang po yung mga yan. Tumatayo, naninindigan para sa inyo, para sa bawat Pilipino, na yung karapatan po natin, mga kababayan ko, ay maayos natin. Yung karapatan po natin ay nagamit po natin ng tama sa tuwing sasapit ang eleksyon dahil sa ngayon na maraming unsatisfied at meron polling 16.8 million mga boto. So dito, mga kababayan ko, titingnan natin ito kasi napaka-importante po na ngayon pa lang maayos na natin ang sistema para pagdating po ng 2028 election, hindi na po tayo magka-problema. At baka magagulo pa yung mga kababayan natin, kapwa Pilipino pa, ang hindi magkaintindihan. Mahirap po yun, mga kababayan. Muli, magandang hapon po, mga kababayan. Ako po si Parak TV. Ayan. Ayusin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan.